Ay, Sino ang nandyan? Muwang, anong ginagawa mo? Ang internet at totoong buhay kabalbalan ay share na tong live stream. Tigilang mag-film. nakalib ka sa buong syudad. Eksakto, hindi ba dapat ipakita natin sa lahat kung paano ang nobyo ko na huling nangangaliwa? Lumalala na ang mga live stream na to. Paano ito nakalusot sa review ng plot? And few, Dapat bang i-ban ang account na Salamat sa pagsama sa paglantad ng panlulok. maging aral sana ito. Ang birthmark na parup, huwag tularan ang mga yan. Kuya, gising. Ayos ka lang ba? I-delay ang pagkuha. Puntahan ang bridal shop. Ang CEO ng Few Corporation, nanonood ng kalokohan na to. Simulat sa poll, magkasama na kami ni Zue. Si Lola ang humiwalay sa ating dalawa. At aminin mo na. Ang babaw mo, mukhang masisira ka sa isang hipo. Sino pang lalaki ang lalapit sa'yo? Ako lang ang nagkakagusto sa'yo. Sira pala talaga siya. Kaya pala naghanap ng iba ang nobyo. Hindi ako baliw, kayo ang mga siraang ulo. Nagkakagusto lang. Tarantado, bilang tagapagmana ng Kiao Group, abot pransya ang mga manliligaw ko. Zien, ikaw, huwag mo nang gilitin. Kung maatay kulit siya, sino ang kukuha sa kanya? Matandang dalaga na lang siya. Walang may gusto sa akin. Tayaan natin. Yung pangatlong lalaking papasok dito. Mula ngayon, kung papayag siyang pakasalan ako, siya na ang mapapangasawa ko. Kung ako ang manalo, lumuhod kayong humingi ng tawad. Mga manloloko at homewrecker. Sobra ang panonood niya ng teleserye. Nasira na ang utak niya. Sige, tayaan. Kapag natalo ka, magpa-public apology ka ng live. Linisin mo ang pangalan namin. At aminin mong ikaw ang baliw. Zien, hindi tayo matatalo dito. Kiao Mawan, matandang kalbo na lang ang may gusto sa'yo. Pakasal ka na sa kanya. Masaya na yon sa sira-sirang produkto. Naku, ang pogi niya. Nagkatotoo ang mga drama ng CV romance. Kumusta po, Ginoo? Ako si Kiao Muwak, 23 taong gulang, malusog at walang bisyo. Pakakasalan mo ba ako ngayon? Ginoo? Ginoo, naririnig mo ba ako? Nakikita mo, Kiao Muwang, wala nang ibang lalaking magkakagusto sa'yo. Sayang lang ang pagsuyo mo sa kanya. Kailan tayo magpapakasal? Paano ito nangyari? Teka, may butterfly birthmark ka. Ang ganda. Salamat, ikaw naman, hindi rin masama. Bakit wala akong allergic reaction? Baka siya ay... Wala nang oras mag-isip. Sasagarin ko na. Gumaling na ang kondisyon ko. Pwede na akong humawak ng lalaki. Kiao Muwang, nagpapanggap ka pala lahat ng ito? Naghawak kamay at naghalikan kayo. Sino ba siya para magmalaki? Mas mayaman ba siya sa pamilya ko? Tagapagmana ka ng Zoo Group, hindi mo ba alam? Si Fu yung ting na teknolohiyang mogul. Paano niya ako nakilala? Bihirang lumabas si Jifu. Kakaunti lang ang nakakita sa kanya. Wala kang karapatan kilalanin si Jifu. Ang ignorante mo. Tama ba, Yi Fu? Hindi niya alam kung sino ako. Lumuhod ka ngayon, humingi ka ng tawad, aminin mong manloloko ka. Nagpanggap kang may sakit. Nagtulungan pa kayo ng pekeng negosyante. Patayin ang live stream o ilalantad kita. Tapusin na. Papalampasin kita ngayon. Zui, alis na tayo. Hoy! Hindi ka tatakbo. Ilagay sa trending ang live stream. Itaas ng 7 araw. Opo, sir. Nababaliw na ba si Fu? Sino ba itong babae? Dapat imbestigahan. Si Kiao Muwang na yon. Magpakasal na tayo ngayon. Hindi ako makapaniwala. Nakapag-asawa ako ng lalaking isang beses ko lang nakita. Parang panaginip. Ikaw si Fu Yunti. Hindi naman. Naghambog ba ako sa mismong tao? Teka, hindi yun tama. Sabi ng balita nasa ibang bansa ka. Sabi nila ayaw ni Ji Fu sa mga babae. Baka nagkataon lang.
Sa totoo lang, ako. Ano, babalik ako kaagad. Kailangan kong pumunta sa ospital. Ito ang numero ko, tawagan mo ako kahit kailan. Teka, bakit? Kakaiba. Bakit hindi sumasakit kapag hinahawakan ko siya? Sifu, ikakasal ka lang. Paano yung birthmark na parang paru-paro? Ang itsura ng marka niya. Ano kayang posibilidad? Sakto ang timing. Ipanatili mo ang pagiging lihim ng kasal ko. Naiintindihan ko. Lola, Bakit wala ka sa ospital? Huwag mo nang pakialaman. ingat ka na lang. May isa pa akong sasabihin. Ayokong marinig yan. Alagaan mo ang sarili mo. Iligtas siya. Bilisan mo. Sagipin siya. May sunog. Umalis ka na ngayon. Yung lalaking yun. Ilang beses ko na siyang napanaginipan. Sino itong misteryosong lalaki? Anong problema niya? Muwan Kiyaw, nasa number 1 friend ka. Dali, pumunta ka rito. Magkita tayo sa dati nating lugar. Sabihin mo lahat sa akin. Gwapo. Mag-isa kang umiinom. Gusto mo ng kasama? Umalis ka na. Ang pogi mo talaga. Pero si Mr. Fu may kakaibang hilig. Gusto niya lang ang may markang paru-paro. Tama na. Mr. Fu, uminom na lang tayo. Huwag kang masyadong mag-alala. Okay lang ang lola mo. Pero sa totoo lang, matapos ang lahat ng taon, bakit malamig pa rin siya sa'yo? Walang sense yun. Okay lang. Tagal na akong hindi naapektuhan. Mula nang mamatay mga magulang mo, ikaw. Tingnan mo yung babae. May markang paru-paro sa leeg niya. Sakto sa'yo, di ba? Ang panaginip mo'y kakaiba. Subukan mong magpakonsulta sa espiritual. Paano kung may masamang espiritong sumusunod sa'yo, ni hindi ka makahawak sa lalaki ng normal? Walang ospital na makapagsuri nito. Hindi naman siguro. Parang supernatural. Alam mo ba, gumaling na ako ng tuluyan. Gumaling ka na. Hinagkan ko ang lalaking ito. At alam mo, walang allergy reaction. Hinahalikan mo ang isang lalaking di mo kilala. Asawa ko. Sandali lang. Asawa. Anong asawa? Kailan pa? Pangalan? Trabaho? Ano ang pinagmulan niya? Mga usapin sa dote. Magkano ang dote na inalok niya? Ni hindi ko alam. Ang alam ko lang, pangalan niya Ifuyunti. Seryoso ka ba dyan, Mare? Kahit nasa bigla ang kasalman, dapat alam mo ang mga pangunahing detalye. Hindi na bale. Paano naman sa handaan ng pamilya Kiyaw? Isasama mo ba siya? Makinig ka sa akin. Kailangan mong mag-ingat. May naririnig akong chismis na baka ibigay ng tatay mo ang Kiyaw Corp kay Song Zui. Gusto ko lang makuha ang esmeraldang kwintas ni Mama. Pagdating sa mga taong yun, mas lalayo ako, mas mabuti. Hoy ganda, siya tayo. Huwag mo akong hawakan. Ang lambot ng kamay. Mukhang ang paghawak lang ni Fuyunti ang di nagdudulot ng reaction. Takbo, Xiaoyu. Ikaw, habulin sila. Ikaw pala. Anong ginagawa mo? Ipikit mo ang mata mo. Tigil na. Huwag mo akong paluin. Tama na. Tigil na. Hindi ko na ito gagawin ulit. Hindi na. Umalis ka na. Tapos na ito. Fuyunti. Nasugatan ka, dalhin kita sa ospital. Ayos lang ako, maliit na sugat lang. Pwede nating bendahe sa bahay. Bahay? Aling bahay? Kasana tayo ngayon. Siyempre, ating tahanan.
Hoy, anong sinabi mo? Nadala si Kiao Muwan ng isang lalak. Walang kwenta kayong lahat. Nangako sa akin si Papa, na sa handaan ng Kiao ay i-anunsyo, na ako ang solong tagapagmana, pero anak niyang tunay siya. Bukas ng gabi, hindi ako pwedeng magpabeya. Anak, mayaman ka pala. Hindi akin to. Kunin mo damit ko sa aparador. Tulungan kita. Ang determinado niya. Ito ba yung payat? May maskulado sa ilalim? Di ba dapat lagyan ng gamot? Ah nga. Alam mo, paulit-ulit kong panaginip ang babaeng may markang paro-paro. Impossible. Panghalili lang ako. Pinakasalan mo ako dahil sa kanya? Hindi. Nakita kong nangangailangan ka nun, at gusto kong pasayahin si Lola. Seryoso. Di naman kailangan ng totoong kasal. Gawin nating opisyal. Kasal sa pangalan lang. Walang pakikialaman. Sang-ayon. May asikasuhin sa kumpanya. Ginoong Fiu, pagkatapos ng aksidente ni Binibining Kiao 0 taon nakalipas, lumala ang away nila ng ama niya. Sa susunod na linggo sa handaan ng Kiao, ianunsyo ng ama niya, si Song Tsuer bilang tagapagmana. Yung aksidente. Sagipin mo ako. Tulungan mo ako. Mga binibini at ginoo. Ang mga pinakamahuhusay ay naririto ngayong gabi. Bago simulan ng piging, may mahalagang paunang babala ako. Opisyal kong ipinahahayag. Si Zui Song ang tanging tagapagmana ng Kiao Group. Anak ng kabit. Ang lakas ng loob magpanggap na maharlika. Muwang, pagbalik mo mula sa probinsya, walang kwentang bata. Bakit hindi ka nagpaalam? Nagpadala sana kami ng sasakyan. Suot mo damit ng ina ko. Nakipagtalik sa asawa niya, kaya nagnakaw pa ng alahas? Paano ko hindi napansin? Ang pagkawalang hiya mo. Ang ina mo'y isang nangingiming pulubi. Abo na lang siya ngayon. Ano kung gamitin ko mga gamit niya? Karapat-dapat ka sa sampal. Pangahas mong hinampos ako. Ako ang reyna ng Kiao Group. Pag-aari ng ina ko ang Kiao Group. Anong karapatan meron ka? Walang utang na loob. Magsisi ka na. Humingi ng tawad? Kiao Guobang. Kayong mga gintot seda ang suot. Habang naghihingalo ang ina ko, wala kayong naibigay na kahit piso. Namatay siyang kaawa-awa sa probinsya. Paano mo tayo ipinagkanulo? Kayon paampon ako sa kabit mo. Tao ka ba talaga? Salot na probinsyana. Patay na ina mo. Tinakwil ka ng ama mo. Nagkakandara pa ka kapag hinawakan. Ikaw mismo ang sumumpa sa ina mo. Zildjian, paano ka nagsisinungaling ng ganito? Ate, hindi naman nagkakamali si Kuya Ziet. Sayang lang, ang kapalad na ina mo. Di na makakakita ng aking pagmana sa imperyo ng Kiao. Nakakalungkot. Ang dumi ng bibig mo. Hugasan ko ng alak. Lumabas ka. Kanggiswang walang ina. Ganito ka ba pinalaki ng nanay mo? Di ba't para sa disenyo ang mga kamay mo? Sayang sa pagbuhos ng alak, ang gamit mo. Masahin kita niyan. Ganti sa ginawa. Ibalik. Sige, ibabalik ko. Kapag nilapatan mo ng dila ang sapatos ko. Hihingi ng paumanhin ang adik at kerida. Di kayo karapat-dapat. Ganun ba? Ang kapal ng mukha mo. Ay, muntik ko malimutan. Di ba't asawa mo si Puyunting, pinakamayaman sa syudad? Bakit di mo tawagin para saklalahan ka? Akala niya makakapit siya kay Fu. Nakakahiya naman. Walang hiya na sinungaling. Anong ginagawa mo? Papilahin ng probinsya ng ito, nadilaan ang sapatos ko. Lumuhad na parang as. Tara, lumuhad ka. Tumigil na kayo kung mahal nyo ang buhay nyo. Bakit kayo nandito? Ikaw na pambihirang gwapo.
Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Muan ngayon. O harapin mo ang mga kahihinatnan. Harapin mo ang kapalaran mo. Ang tatay ko si Joe Bohai, hari ng development sa Janbei. Akala mo luluhod ako sa'yo? Walang posibilidad. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang pumili ng landas na to. Gigolo ka lang ni Muan na may bayad. Estado, yaman, impluensya. Wala sa kalingkingan ng sa akin. Ano ang karapatan mong mag-sermon sa akin? Isumpa mo si Zubohay rito sa loob ng 10 minuto. Naririnig ko ba ng maayos? Parasito kang tulad mo gustong makita ang tatay ko? Ate Muan, hindi mo naman pinaniniwala ang itong palamunin. Ay isang makapangyarihang negosyante. Yun Ting, huwag. Paano mo nalaman? Hindi ako ang inaakala mo. Tanungin mo ang lahat ng narito. May nakakakilala ba sa'yo? Nasa akin ang kwintas. Huwag mong gawing komplikado. MS, Kiyaw. Tigil na ang pagpapanggap. Tawagin mo ang lobby manager. Ang 7-star hotel na ito. Hindi para sa mga estranghero. Security. Palayasin niyo ang dalawang to. Tuyun Ting, anong gagawin ko? Nauubos na ang oras mo. Walang galang, umalis ka na. Magandang araw po. Boss. Sa kanya ang lugar na to? Imposible. Puno ng langaw ang hotel, walang tigil ang ingay, nakakadiri talaga. Linisin ang lobby ngayon din. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Bitawan. Sila ang dapat umalis. Bitawan niyo ako. Pakawalan. General Manager, ipaliwanag mo to. Nagkakamali ka ata. Artista lang siyang bayaran. Ikaw. Mga gwardiya, itaboy niyo itong si Raulo. Dumating na ang CEO ng Joe Group. Tatay, dumating ka rin. Siya nga, muntik nang mabali ang braso ko. Isasakdal ko siya ng 5 milyon. Tatay, bakit hindi ka nagsasalita? Siya talaga. Paulit-ulit niyang ininsulto ang pamilya Joe. Gusto ko siyang give in. Kahiya-hiya ka. Lumuhod ka. Tatay, ano ba? Huwag mo akong tawagin ta. Itinatakwil kita bilang anak. Huli ka na. Takang magmang. Alam mo ba kung sino ang inapi mo? Mag-sorry ka ngayon din. Ikaw ang presidente ng Joe Corp. Kahit ang pinakamayamang tao, iginagalang ka. So walang kwentang to ako magsasorry? Ininsulto mo si Lindsay ng Few Corp. Si Lindsay. Ang alamat na Taikoon, na naghahari sa negosyo ng kapital. Si Lindsay. Paano niya nakilala si Lindsay? Probinsya ng Palaboy lang si Kiao Muan. Imposibleng kilala niya ang katulong ng CEO. Imposible. Dekada namin itinayo ang imperyang to. Isa 0 bilyon na deal sa Few Corp ang mawawala. Pero ikaw, muntik nang sumira ng lahat. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Patawarin ang aking kamangmangan. Nakasakit ako ng may posisyon. Sa kanya dapat ang paghingi mo ng tawad, hindi sa akin. Mali talaga ako. Tinraidor kita sa sandali ng kahinaan. Pwede ba, patawarin mo na ako? Muang, isipin mong kapatid mo si Xuer. Tapusin na natin ito. Mabilis ubusin ni Ikiao ang kabutihan ng iba. Di mo mararamdaman ang tama ng pamalo. Hanggat hindi mo nararanasan. Tama na, may saysay pa ba akong ama sa'yo? Nang itapon niyo ako sa probinsya, 10 taon na ang nakalipas. Nawala na ang ama ko noon pa. Tumahimik ka. Nasaktan ba kita? Ngayon ka nagagalit sa hiya? May naalala ka ba? May mga lihim na nangyari noon. Mula ngayon, ako si Kiao Gobang, hindi nakita anak. Hindi ka rin karapat dapat maging ama niya. Maalon sa labas. Pasok ka muna sa kotse. Huwag mo akong hawakan. Sino ka talaga? Hindi mo naintindihan. Tumutulong lang ako. Sino ang humingi ng tulong mo? Alam mo na ang lahat. Patay na ang nanay ko. Iniwan ako ng tatay ko. Niloko ako ng nobyo ko. Sa sarili kong kapatid pa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bukas kailangan kong magpanggap na normal. Nasisiyahan ka ba sa kahihiyan ko? Bakit palagi kang dumarating sa pinakamalalang sandali ko? Dahil magpamilya na tayo. Muan, mag-asawa na tayo. Nandito lang ako palagi. Nasugatan ang kamay mo. Dadalhin kita sa ospital. Paano ka nakarating dito kagabi? Kilala mo ba talaga si Lindsay? Tumulong ako sa malaking bagay. Nagbabayad lang ng utang na loob. Parte ba ng utang ang kotse na ito? Nerentahan lang.
Magkano ang nagastos dito? Kalahating buwan kong sahod. Sayang naman. Sakay na. Anong ginagawa mo? Seatbelt. Salamat. Muan. Ikaw talaga. Nakita ko ang pangalan mo sa medical record. Senior Lin Feng, nakaduty ka ba ngayon? Buti na lang minor injury lang ito. Magpahinga ka sa bahay ng ilang araw. Gutom ka na ba? Paborito mong lugaw na may baboy at century egg. Parang lasa ng tinda sa school natin. Salamat, Senior. Salamat sa pagkain, Senior. Gutom na sana ako kung hindi. Ito ba'y naghihintay sa'yo? Ito si Fu Yunting. Siya ay kaibigan ko. Kaibigan. Ako si Shen Linfeng. Senior ni Muan sa kolehiyo. Ngayong naasikaso ka na, huwag ka nang magtagal dito. Umuwi ka na kasama ko. Salamat sa midnight snack, Senior. Kailangan ko nang umalis. Ano? Hindi talaga kilala ni Lindsay si Kiao Muang, ni hindi nga ma-verify ang pagkakakilanlan niya. Ang malikot na yon, ang lakas ng loob niyang lokohin ako. Kuya Zien, huwag kang magalit. Hindi naman tunay na Kiao si Kiao Muang, at walang backup si Lindsay sa kanya. May paraan ako para makapaghiganti ka. Ang talino ng aking mutya. Kapag nagtagumpay ito, ikaw ang young mistress ng Joe Group. Gagawan kita ng paraan. Pwede ba ngayon na? May padala po para sa inyo. Salamat. Kakaiba. Hindi naman ako nag-online shopping. Si Xiaoyu kaya ang umorder nito. Bakit niya iniulat sa akin ang schedule niya? Akala mo ba asawa mo na ako? Hindi ba yan si Kiao Muan? Ang tapang niyang mag-post ng ganong intimate na video, kaya pala laging nakapagbihis na bastos. Nandito ba siya para magtrabaho o magbenta ng sarili? Saan mo nakuha ang videong ito? Huwag kang magpanggap na inosente, Muan. Ikaw ang nag-post. Ba't ka nagtatanong? Malinaw na kinunan ito ng walang pahintulot. Makinig ka sa akin. Kung may usok, may apoy. Pinagtiktikan ka. Kasalanan mo yan. Karapat dapat ka dyan. Tama na ang ingay. Magandang araw po, Direktor. Opisina ito, hindi palengke. Lahat, magtrabaho na. Muan, puntahan mo ako sa opisina pagkatapos. Sinira mo ang reputasyon ng kumpanya. Matatanggal ka dahil dito. Muan, magaling ka talaga. Alam ko yan noon pa. Ngunit napakalala nitong insidente. Sinisira nito ang reputasyon ng kumpanya. Bilang supervisor mo, nasa mahirap akong sitwasyon. Direktor Wang, lihim na kinunan ang bidyong yan. Wala talaga akong kasalanan. Huwag ka nang magpaliwanag. Naglabas na ng notice ang headquarters. Suspendido ka ng walang sahod. Wala akong ginawang mali. Bakit ako pinarurusahan ng busy? Kumalma ka. Maupo ka muna. Maaaring may paraang masolusyonan ito. Anong paraan? Kung papayag kang makipagkasundo, matutulungan kitang malagpasan ito. Sa totoo lang, gusto na kita simula pa ng unang araw mo dito. Sumama ka sa akin. Itataas ko posisyon at sahod mo. Direktor Wang, rumespeto ka naman. Kiao Muan, huwag kang magpanggap. Ang pag-post ng ganyang video online, hindi ba panlalako yan? Kung nakikipagtalik ka sa iba, bakit ako hindi subukan? Nakakadiri. Ha? Naglakas loob kang manakit sa akin, tanggal ka na, agad na epektibo. HMPH. Ginoong Few, nakuha mo ang Jiangbi Development Project sa ilang araw. Kahanga-hanga, makikilala na ni Madam Fu ang halaga mo. Kumusta si Lola? Patuloy siyang nag-iisa sa Ancestral Hall. Ginoong Few, emergency, nakalat online ang video ni Miss Kiao. Pinapatrend ito ng mga bayarang troll. Alisin mo. Sa lahat ng asikasuhin ko.
Tamang oras. Pagba-video mo sa bahay ko at ikay nag-upload pa? Walang hiya ka. Pakikuha na ang gamit mo. Lumayas ka. Hindi pa tapos ang buwan sa upa. Paano mo ko pinalalayas? Tama na ang salita. Kilos, pag sinabi kong umalis, umalis ka. Nakakadiri. Zuzan, Oh, binibining Kiyaw. Nagulat ka? Pasensya na. sinadya mo iyon. Ano naman kung oo? Pagkatapos ng mga kahihiyan mong ginawa. Akala mo si Lindsay laging kakampi mo? Ikaw pala ang nagpasama sa akin. Gaga, subukan mo ako. Pagsisisihan mo. Magandang gabi. Kiao Muan. Tingnan mo. Di mo kailangang magpanggap sakit. Mula simula hanggang wakas. Wala sa mga to ang kasalanan. Ano? Di mo kasalanan ang naibideohan ng patago. Naisip mo ba kung bakit nangyari to? Bakit ikaw at hindi ako? Patunay ito ng maling pamumuhay mo. Ang problema ay sa naghahanap nito. Nararapat lang to. Kasalanan ito ng mga mapagsamantala. Ipapangako ko sa'yo. Mahahanap ko ang may pakana nito. Simula ngayon. Dito ka natitira. Manatili ka ng ligtas dito. Nabura na ba ang lahat ng video? Hindi ko napapayagan ang mga kumakalat na chismis. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Few. Bura na namin sa lahat ng platform. Magaling. Paano naman ang mastermind at cameraman? Nahuli na namin sila, kasali ang courier. Sina Zuzan at Song Tsuer ang may gawa. Iabot ang ebidensya sa pulis. Alam mo na ang dapat gawin sa iba pa. Sina Zuzan at Song Tsuer. Dahil basura sila ng lipunan. Turuan natin sila ng leksyon. Huwag lang patayin. Ano? Nahuli sila ni Lindsay. Ni hindi nga niya kilala si Kiao Muan. Mapapatigil kaya yung lalaking yan? Mga walang kwentang tanga. Kiao Muan, sino man ang tumataguyod sa'yo, papaaminin kitang mamatay. Tulong. Buksan mo ang pinto, kuya, may sunog, kuya, sasagipin kita. Bilisan mo't iligtas siya. Muan. Ang init ng katawan mo, Huwag kang aalis. may lagnat ka. Kukuha ako ng gamot para sa'yo. Kuya. Ikaw ba yon sa panaginip ko, kuya? Bakit ka umiiyak sa panaginip ko? Naku, ano ba nang ginawa ko kagabi? Siguro inisip niya, babae akong desperada sa lalaki. Hindi. Kasal na kami ni Fu Yunting ng legal. Ano nang mali sa paghalik ng asawa sa lalaki niya? Nakaka-stress talaga. Sina Zuzan, Song Tsuer at isang delivery nahuli sa pagre-record at paghahasik ng malalaswang materyales. Si Fu Yunting ba may kagagawa? Fu Yunting, ikaw ba ang gumawa nito para sa akin? Fu Yunting, maraming salamat talaga. Fu Yunting. Salamat. Hoy, Ikaw, daga ka ba talaga? Walang ingat na naglalakad. anong tinitingnan mo? Sakop ba siya sa pangarap mong lalaki? Anong pangarap? Gusto mong ipaalala? Fu Yunting, mag-asawa lang kami sa pangalan. Wala akong balak sa'yo. Nga pala. Ikaw ba ang... Ay, tumulong lang ang kaibigan. Salamat. Kung nagpapasalamat ka, bakit hindi?
Kailangan ko nang umalis. Nasa ospital ang lola mo. Ano? Papunta na ako. Dr. Lin, kumusta ang kalusugan ni Lola? Huwag mag-alala, konting alta presyon lang. Magpahinga ng sapat at manatiling positibo. Kailangan ko nang mag-ikot para sa mga pasyente. Lola, narinig mo ba si Dr. Shen? Huwag kang mag-isip ng masyado. Kasalanan ko lahat sa panghihimasok sa pag-aasawa mo. Pinilit kitang pakasalan ng gagawang Josie. Pero huwag kang mag-alala. Maghanap ako ng para sa 100 beses na mas mabuti kaysa kay Josie. Lola, tama na ang pag-aalala sa akin. Perpekto si Dr. Shen at halatang nahuhumaling siya sa iyo. Lola, huwag kang magsabi ng kalokohan. Magkaibigan lang kami ni Dr. Shen. At saka, sa totoo lang, may asawa na ako. Nais mo bang makilala ang asawa ko? Batang pasaway ka, para lang takasan ang mga blind date. Nagpapakatotoo ka pa tungkol sa pag-aasawa. Gusto mo bang atakihin sa puso ang lola? Hindi po, Lola. Hindi ako nagsisinungaling. May asawa na talaga ako. Tama na ang salitaan. Ngayong gabi na ang blind date mo. Kung apo mo pa rin ako, dapat kang pumunta. Sige na. Huwag po kayong magalit, Lola. Pupunta ako. Anong ginagawa mo rito? Senyor, bakit nandito ka? Iba ang itsura mo ngayon, ang ganda mo. Pinilit ako ni Lola na isuot ito. Lahat ito ng paborito mong ulam. Ano ba ang balak ni Lola? Bakit ako ipapareha sa'yo? Nakakailang talaga. Pinilit ka rin ba ng pamilya mo? Hindi. Dahil ikaw ang dahilan kaya ako pumunta. Kaya nandito ako, tikman mo na agad. Binatang Fu, hulaan mo kung sino nakita kong nag-date sa cafe. Walang interes. Nakita ko ang tumakas mong nobya, kasama ang henyong doktor ng pamilyang Shen. Sino daw? Nag-date sina Kiao Muan at Shen Linfeng. Nag-date sina Kiao Muan at Shen Linfeng. Kiao Muan, nag-date ka? Ano ang ibig sabihin ng halik natin kagabi? Senior, ikaw. May natirang cake sa labi mo. Kaya ko na to. Fu Yunting. Sumama ka sa akin. Teka, sandali. Teka. Sasama ka sa akin. Fu Yunting, bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Pakawalan mo siya. Hindi mo ba alam na sensitibo balat niya? Nasasaktan mo siya. Naghahanap ka ng mapapangasawa. Sagutin mo ako. Ako. Nagkakilala lang kami. Gusto ni Lola ni Muan na magkatuluyan kami. Magkatuluyan. Ano ako sa'yo? Fu Yunting, pakinggan mo ako. Sa totoo lang, Tama na yan. mag-enjoy kayo sa date nyo. Fu Yunting. Muan, may sasabihin ako sa'yo. Kuya, kailangan ko nang umalis. May aasikasuhin ako. Muan Kiao, matagal na kitang gusto. Kailangan kong malaman. May pag-asa pa ba ako? Kuya, itinuring kita palaging kaibigan. Paano naman siya? Kasal na ako. Ang asawa ko si Fu Yunting. Kailangan ko na talagang umalis. Yunting, hayaan mong magpaliwanag ako. Nakita ko lahat. Ano pang ipapaliwanag mo? Pangalan lang ang ating pag-aasawa. Pero asahan mong susundin mo ang mga napagkasunduan natin. Huwag mong sirain ang usapan natin. Ganito ka ba ang tingin mo sakit? Naiintindihan ko na. Kapag handa ka na, papirmahan na natin ang diborsyo. Diborsyo, ihihiwalay mo ako para sa kanya. Yunting, bitiwan mo ako. Nasasaktan mo ako. Ganyan ba kalaki ang pagmamahal mo kay Yershen? Minahal mo ako ng padalos-dalos. Bilang kapalit ng iba, anong karapatan mo husgahan ako? Muan, hindi mo pala siya napangasawa dahil sa pag-ibig. Binatang joke. Ang sabi ko'y video ni Kiao Mulan gawa mo. Magaling ka talaga. Si Kiao Mulan, pero ngalan niyang makuha ko siyang filmahan. Mukhang masarap pero hindi mahihipo. Ipakita natin sa buong mundo. Ganun talaga sa magkapatiran, di ba? Nagbanta yung gagawang yun ng pulis. Pero heto ako, nakakainom pa rin. Nakalimutan niya kung sino ako. Yan ang aming Binatang Joe. Kilalang kilala ang impluensya ng Angkan Joe. Aminin mo naman, ang ganda talaga ni Kiao Mulan.
Sama mo naman kami sa next shoot mo. Ulitin mo pangalan niya. Subukan mo. Anong ginagawa mo? Naghahanda na ako umalis. Maghihiwalay na tayo. Wala na akong dahilan para manatili. Hindi ako sang-ayon. Desidido ka na ba? Ano? Gusto mong umalis akong walang dala? Gawin mo ang gusto mo. Wala talagang pakialam sa akin yun. Hindi man lang ako pinigilan. Gigil na gigil ako. Si Aoyo, nagingit-ngit ako. Ihiwalayan ko na yung gago. Ano, gusto mo ng diborsyo? Alam mo ba, naglaban ang asawa mo para sa'yo sa bar. Nambabastos si Josian sa'yo, pinagbuhatan siya ng kamay ng asawa mo. Ang possessive niya sa'yo. Akin na sana yan noon pa. Bakit ngayon niya lang sinabi? Nakalabas na si Zu. Grabe. Ang koneksyon ng pamilya niya. Kunin ko. Asawa rin siya. Layo ka dyan, Hija. Matagal ko nang gustong makuha si Fu Yunting. Naku. Nasa kay Fu Yunting na to. Pwede pa babawiin? Baka hindi pa niya nakikita. Hala, burahin ko bago pa mabasa. Fu Yunting, tulog ka na ba? Bumili ka ng teleponong may magandang touchscreen. Hinagkan ba niya ang daliri ko? Huwag nang intindihin. Magsusorry na lang ako bukas sa kanya. Nahuli ang isang munting magnanakaw. Nagkunwari kang tulog. Ito ang kwarto ko. Pwede akong magkunwarang tulog dito. Ikaw, Hindi ba dapat kita ang tinatanong? Anong dahilan mo sa pagpunta dito sa kalaliman ng Baka naman. dahan-dahan natin pag-usapan. Bumangon ka muna. Magpaliwanag ka. Bakit ka pumunta sa kwarto? Naubos ang load ng phone ko. Pahiramin mo ako ng sayo. Abala ka nga nitong mga nakaraan, di ba? Walang oras mag-check ng WeChat. Buti na lang minarkahan itong urgent. Malamang hindi to nakita ni Victor. Nakakatawa, hindi ko alam yon. Matagal nang pinagmamasdan ng asawa ko ang katawan ko. Nakita mo ang mensaheng iyon. Hindi ako bulat. Napasend ko sa mali. Ang mga tao'y nagkakama. Ngunit ang salita ay totoo. Kailangan pa bang ipaalala? Nahiwalay na tayo at naghihintay ng diborsyo. Galit ka pa rin ba? Sumobra ako kanina. Ito ba ang paraan mong humingi ng tawad? Taos puso akong humihingi ng pasensya. Yamang inamin mo na ang pagkakamali. Lilinawin ko ito ngayon. Hindi kita kailanman pinagtaksilan. Mananatili itong tahanan mo. Manatili ka sa akin. Pakiusap. Depende iyan sa mga gagawin. Ang birthmark na paru-paro katulad ng sa akin. Joanna ay Joanna. Panggapalit ka lang sa kanyang kiputing liwanag. Bakit ko pa ito iniisip? Ano ang iniisip mo? Wala, nais ko lang sabihin. Kung matagpuan mo man ang babaeng nasa panaginip mo, ipaalam mo sa akin. Hindi ko habang buhay ipipilit ang titulong Edith. Naiintindihan ko. Halo, Few Corporation po ito. Few Corp. Yung tech unicorn na kumpanya? Napanood namin ang portfolio mo online. Hanga kami sa kakayahan mo. Gusto mo bang sumali sa amin? Sigurado. Napasok ako sa Few Corp.
If nag-report na si Kiao sa design. Papuntahin ang department head para tulungan siya. Siguraduhin kayang-kaya ang workload. Naasikaso na, handa na ang lahat. At, ang mga Zhu at Kiao, paulit-ulit na nagre-request ng meeting. Ano ang desisyon ninyo? Walang meeting. Pero, ibigay ang GNB project sa Zhu Group. Sir, sinubukan ni Zuzan sirain si Kiao. Bakit ibibigay ang $1.0 na proyekto sa Zhu Group? Sobra ang ambisyon ng mga Zhu. Pero, di nila kaya itong proyekto. Ang ibig niyong sabihin, pag nasira ang cash flow nila, mababang karote ang proyektong ito. Sa parehong pamilya. Narinig nyo ba? May bagong design lead sa department natin. Sabi nila raw siya, importanteng tao. Personal na hinire ni Gifu. Pero hindi siya palaging lumalapit sa babae. Baka maging future na Madam President natin. Sino ang nakakaalam? Tigil ang chismisan. Gusto ng boss na maayos ang trato sa kanya. Pagdating niya, maging professional tayo. Ano nang nangyayari dito? Ang isa'y Kiao Muan. Ang isa'y Suwan. Parehong may Wan sa pangalan. Assistant Lin. Aling Wan ang dapat kong alagaan. Sino sa Miss Wan ang tinutukoy? Sis Wan, kailan ka bumalik? Kaka-rating ko lang mula Paris. Tinawagan ako ni Brother Fu paglapag ko. Pareho pala sila ng birthmark. Inatasan akong mag-report sa design department ng Fu Group. Butterfly birthmark. Baka si Miss Suwan, ang matagal nang hinahangaan. Ni Emic Few, mukhang si Suwan, ang Miss Wan na sinasabi ni Assistant Lee. Miss Wan, ang ganda mo. Huwag nyo namang ganyanin. Huwag kayong magkalat ng chismis. Magkasama lang kaming lumaki ni Brother Fu. Ganon lang yun. Ang tapang ng biluot yung tea. Miss Wan, ako si Director Liu mula sa design. Espesyal na inatasan ni na alagaan ka naming mabuti. Director Leo, gabayan niyo po ako. Naku Miss Wan, ang bait niyo po. Ikaw dyan, dalhin mo ang mga bag ni Miss Wan. Ako. Director Liu, ako ang bagong design manager. Hindi kasama sa trabaho, ang pagbitbit ng bag, ang lakas ng loob mong sumagot. Mag-resign ka na lang kung di ka susunod. Totoo yan, walang lugar sa Few Group ang tamat. Si Sis Wan namin, galing sa pinakamagandang design school sa Paris. Dapat nga'y magpasalamat ka. HMM. Ako na ang bahala. Manager din si Miss Kiao. Ako na lang ang magdala. Mukhang hindi designer ang suot niya. Para siyang janitor. Bakit nakatayo ka dyan? Kuha ka ng kape ni Miss Wan. Hindi ko na ulitin. Walang utang na loob. Hindot ka. Sumusuway ka sakit. Tatanggalin na kita. Tigilan mo ang pananakot sa akin. Hindi ako aatras sa kahit ano. Bakit ang dami mong bitbit? Fuyunting, anong ginagawa mo dito? Si Assistant Lin ang magpapasunod sa akin. Nandito ako para sa interview. Magiging magkatrabaho na ba tayo? Lanan, President Few. Ginoong Few. Nasa ilalim ko na po kayo. Ang mga smartwatches na ito ay nasa pagsubok. May mga bagong tuklas na teknolohiya. Abangan ang mga susunod na balita. Mabilis umuunlad ang teknolohiya. Tanghalian na. Kain tayo sa labas. HMPH, babaeng manloloko. Nang ahas pang agawin si Kuya Fu. Hoy baguhan, iprint mo itong mga dokumento. Fifi, ang sarili mong mga tungkulin, dapat mong gawin ng mag-isa. Utos ito ni Director. Magreklamo ka sa kanya kung kaya mo. Kiao Muan, ano na namang problema mo? Direk Liu, 2 linggo na ako rito. Puro trabahong bahay lang ginagawa ko. Kailan ako magkakatunay na design? Huwag magmadali kung hindi pa bihasa. Masyado kang mapangarap, Muan. Muan, bibigyan kita ng pagkakataong patunayan ang bagong $1 bilyong na proyekto ng korporasyon ay nangangailangan ng kumpletong disenyo. 3 araw para matapos. Kapag nagtagumpay ka, ikaw ang mamumuno sa disenyador. At kung ako'y mabigo, lalayas ka sa korporasyon Few. Kasundo, tatanggapin ko ang hamon. Nababaliw na ba si Muan? 3 araw lang sa lahat ng disenyo. Imposible yan. Muan, paalala ko sa'yo. Huwag kang makikipaghamon sa'yo. Ang malawakang proyektong ito ay hindi para sa mga baguhan. Tama, may mga taong mandaraya ng walang konsensya. Kiao Muan, huwag kang umiyak sa bahay pagdating ng 3 araw. Titingnan natin kung sino ang tatawa. Pagdating ng panahon, sa wakas, natapos na. Nagdala ako ng kape para sa lahat. Naghirap kayo nitong mga nakaraang araw. Naku,
Ang bait ni Emax Suwan. Sobrang bait mo sa lahat, Hija. Intik 11. Hindi namin pwedeng hayaang gumastos ka. Ako dapat ang mag-treat sa Isang pamilya ang kumpanyang Fu. Basta masipag kayong magtrabaho, minsan ay magbibigay ako ng mga munting pasalubong sa inyo. Kaya pala magiging first lady ng kumpanya. Ipamigay na natin ito. Sige po. Salamat. Wow din. Salamat din. Ano ba ginagawa mo? Ang kapal ng mukha. Nabasa mo ang mga draft. Lififi, sinadya mo to. Nagdala pa ako ng kap. Hinaharap mo pa ako. Aray, ang init. Nababaliw ka na ba? Gusto mong mamatay? Kiao Muan, anong kalokohan to? Mga araw kong paghihirap. Ano sa tingin mo gagawin ko? Mga siraulo kayo. Bitawan mo. Ganun nga. Mababaliw na nga ako. Makinig kang mabuti. Kung ulitin mo to, hindi lang kape ang itatapon ko. Ano nang pinagsisigawan dito? Oh, Assistant Lin. Saktong-sakto ang dating. Sinira niya ang mga design draft. Pinilit kong aliwin siya ng maayos. Pero walang utang na loob. Binuhusan pa ako ng kape. Hindi sinasadya ni MS. Kyo yun. Nadulas lang siguro siya. Nang itulak niya si Fifi, sino ang may responsibilidad sa mga draft? Ako. Ikaw lang gumawa ng lahat. 3 gabi nang walang tulog. Assistant Lin, palaging mapang-api sa kinukuha lahat ng proyekto. Ayaw makipagtulungan. Ngayon nananapak na at nanunulat. Paano tayo magiging ligtas dito? Le Fifi, kung di mo papatingnan yung sugat mo, baka gumaling ng mag-isa. Assistant Lin, pero ang sakit talaga ng kamay ko. Sinira mo ang mga importanteng dokumento, may matibay na ebidensya. Mag-report sa EC para sa termination, huwag ka nang bumalik bukas. Tanggal sa trabaho, ano nang sinasabi mo, hindi niyo ako pwedeng tanggalin. Taon kong pinaghirapan to. Ako. Tama na. Director Liu, samahan mo siya sa proseso. Pero ako. Sister Suwan, ginawa ko ang sinabi mo. Huwag mo akong iwan ngayon. Tigil na. Tumahimik ka. Hihingi ako ng awa kay brother. Umalis ka na. Kuya Yunting, pagod na pagod ka siguro sa trabaho. Tinimpla ko paborito mong tsaa. Lumabas ka. Kuya Yunting. Ako ito, si Wanwan. Binalaan na kita, walang papasok sa opisina ko, nang walang pahintulot. Ganito na lang ba ako kayo sayo? 30 segundo ka na lang, sabihin mo na ang pakay mo. Pinaalis ni Jilin ang tapat na empleyado para sa baguhan na empleyado. Parang hindi ito tamang desisyon. Paglabag sa alituntunin ay sapat na dahilan para sa pagkakatanggal. Pero si Feifei ay matiyag ang naglingkod sa ating grupo ng ilang taon. Kuya Yunting, hindi mo ba siya mapapatawad dahil sa ating pagkabata? Pagbigyan mo siya ng awa. Ano palagay mo? Kuya Yunting, galit ka pa rin ba nang umalis ako sa ibang bansa at tinanggihan ang kasunduan nating pagpapakasal? Sa lahat ng taon sa ibang bansa, lagi kong naaalala ang ating kabataan. Iwi, Su. May hindi pagkakaintindihan. Hindi ko ginusto ang kasunduang iyon. Isa pa. Tanggalin mo yung tattoo sa nakasisira ng paningin. Bakit? Bakit hindi mo ako tingnan? Anong meron sa Keridang yun? Ano ba ang meron siya? Bantayan mo ang pananalita mo. Asawa ko si Kiao Muang. Kung hindi mo siya rerespetuhin muli, ikaw rin ang tatanggalin. Lumabas ka. At tungkol sa pagiging asawa kong ni Muang, manahimik ka. Kiao Muang. Pagsisihan ng babaeng to ang lahat. Ako ang magiging misis. Imbestigahan mo ang isang tao. Kiao Muang. HMP. Paano ka nang ahas na magnakaw sa akin? Ito ang nararapat sa'yo. Talagang tusaw at malikot ang babaeng yun. Pero itong lalaking to, dagdag premyo.
Shen Linfeng na naman. Senior, salamat sa paghatid sa akin pa uwi. Ibabalik ko sa'yo ang mga nalabhang damit. Muan. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Walang mananakit sa'yo habang nandito ako. Ang tatayo sa likuran niya ay ako lang. Salamat sa paghatid sa asawa ko. Air Shen, mag-ingat ka sa pag-uwi. Nakatayo pa rin ang alok ko. Senior, uuwi na kami ngayon. Mag-text ka pag uwi. Tumawag ka lang kung may problema. Huwag kang gagalaw. Sino ang nagpagalit sa'yo? Sino pa ba? 80% sigurado. Si Suwan na puting liwanag. Si Suwan? Bago ka lang, hindi mo alam. Si Suwan na iyan, nagpapanggap na syota ni Ed. Araw-araw acting primera dama ng kumpanya. Ang yabang niya. Di ko alam bakit ako target niya. Sa bawat pagkakataon. Ano naman kay Shen Linfeng? Nasabayan lang ako ni Senior sa parking at pinagsabay pa uwi. Yun lang. Yun lang. Huwag mo sabihin. Selos ka. Hindi naman. Sa totoo lang, ang tunay na puting liwanag ni Elfew ay hindi si Suwan. Mukhang may gumagamit sa pangalan ko. Ayon sa mga balita, maraming insidente sa rideshare ang nangyari sa lungsod natin. May pasok sa departamento niyo kapag weekend, baka mag-ot ng buong araw. Huwag mo na akong hintayin mamaya. Walang pasok sa weekend. Kaya umuwan, meeting sa design dep, pumunta ka rito sa loob ng 30 minuto o magdahan ka. Binibining Joe. Ikaw na ang susunod na gagalaw. Plaka 5,285. To Few Corporation. Tulong. Nasaksihan ang nanay ko sa aksidente. Maaari mo ba akong ihatid sa Renmin Hospital? Nasangkot sa aksidente ang nanay ko. Wala akong masakyan na taxi dito. May sakay na po ako. Miss, matutulungan ba natin siya? Papunta na tayo roon. Sakay na. CJ. Bakit tayo lumihis ng ruta? Manong driver? Hindi ito ang daan patungong ospital. Kailangan niyang makarating sa ospital. Daang madali yan ito. Huwag kayong mag-alala. Teka, hindi to ang ruta sa ospital. May mga ulat ng maraming kaso kamakailan ng krimen ng mga rideshare driver sa lungsod. Kailangan na nating bumaba sa sasakyang ito. Manatiling kalmado. Kahina-hinala ang driver. Kailangan nating humanap ng paraang makatakas. Manong driver, pakiusap. Nahihilo na ako sa chat. Kuminto ka na agad. Kailangan kong gumamit ng keys. Malapit na tayo. Tiis lang. Manong driver, kailangan mong ihinto ang sasakyan ngayon di. Baka masuka siya sa loob ng kotse mo. Ayaw mong mangyari yun. Ang hassle naman. Takbo. Naloko ako ng mga babaeng yun. Hoy, binibini, dito. Ano ng problema? Bakit ka tumigil sa pagtak? Mahuhuli na niya tayo. Sino ka? Saan mo ako dinadala? Director Few, ito ang pagsusuri ng merkado. Malakihang transaksyon para sa datos. Pakitignan po ninyo ang ulat na ito. Muan, anong nangyari kay Muan? Sino ka? Saan mo ako dinadala? Muan, Tara na, binibini. May bahay dyan sa may banda. Magtago tayo sa loob. Hindi niya tayo mahahanap. Tigilan mo ang pagpapanggap. Kalakip ka ng driver. Nung bumaba tayo sa Guanghua Road, pwede sanang tumawag ng pulis. Pero hinila mo ako sa mga eskinita. Na-aksidente ang nanay mo, pero ako pa ang itinatago mo. Kung nagkataon na alam mo na, huwag mo na akong sisihin sa gagawin ko. hahanapin namin si Kiao Muan sa buong mundo. Naiintindihan. Bakit mo ako dukutin? Tingnan mo kung sino ang narito. Kiao Muan. Nagkita na naman tayo. Ikaw pala. Hindi ko inakala na mahuhulog ka sa akin balang araw. Zuzan, bakit mo ito ginagawa? Bakit? Bakit? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana napinsala ang braso ko ng gwapong yun. Anong gusto mo? Ano? Binanggit lang kita sa bar.
Binugbog agad ako. Sobrang paghanga niya sa'yo, hindi ba? Kung uukit ako ng mga hiwa sa mukha ng minamahal niya, mamamatay siya sa sakit. Huwag. Ngayon, paghihiwalayin ko kayong magkasintahan ng walang hanggan. Okay ka lang ba, Muan? Yun, Ting. Dumating ka rin. Pasensya na, huli na akong dumating. Akala ko hindi na kita makikita. Hindi magyayari yon. Iuwi na kita. Alam mo na ang susunod na gagawin. Gising ka na, Muan. Kuya. Nasaan si Fuyunting? Siya ang humahawak ng bayaran. Ako, marunong talagang magpabaya si Ershen. Ako na ang bahala kay Muan dito. Magpahinga ka muna. Nakatakas talaga ang babaeng yun. Kumusta si Young Master Joe? Huwag kang mag-alala, hindi tayo madadami dito. Paano na ang proyektong Jiangbei New Area? Tuparin mo ang pangako mo. Basta't mapaghiwalay ko sila. Mapapasa akin ang proyektong Jiangbei. Nakikita mo ba yun? Ginagatungan ka lang niya, habang nanunuyo sa dati niyang kasintahan. Ang galing ng laro niya. Kahit anong pag-aaway ang gawin mo, hindi ito gagana sa akin. Laging mataas ang pangarap ng kapatid ko. Pagkatapos niyang iwan ng kasunduan sa Joe, mas malalaki na ang hinahabol niya. Mas malalaking huli. Napansin mo ba ang lalaking yun? Siya ang binata ng pamilyang Shet. Hindi ka makakasabay sa isang maliit na ahenteng tulad. Kesa ako ang inyong alalahanin, tignan mo kung makakatago ng sikreto si Zhou. Nasipa na palabas si Kiyo Muan, at hindi na niya kayang suportahan ka. Makinig ka. 10 taon na ang nakalipas sa gabi ng Mid-Autumn. Nasangkot si Kiyo Muan sa aksidente. Mula noon, pinamumuhian siya ng ama ko. Hindi niya siya kailanman tatanggapit. Ano pa ang alam mo? Alam ko rin, pagkatapos ng aksidenteng iyon, nagkaroon siya ng amnesia. Bakit pareho tayong nawalan ng alaala noon? Ano talaga ang nangyari? At heto pa, mayroon siyang skin stress syndrome. Ang pagkahawak ng lalaki, nagdudulot ng pantal sa buong katawan, parang palaboy na katatawanan. Wala siyang reaksyon sa akin. Diliw. Hindi mo mahahawakan ang kapatid ko. Pero ako ay available. Maglaro tayo sa loob ng kotse. Maglaro tayo ng laro sa kotse. Anumang maibibigay ni Sister Muan sa'yo, kayang-kaya ko ring ibig, at siguradong hindi mo ito makakalimutan. Ikaw. At may lakas ka pa ng loob. Isang pabebe na host. Huwag mong akalaing mahina ako. Nalaman ko na ang totoo mong kalagayan. Wala ka namang talagang importansya sa Maynila. Ginagamit mo lang ang pangalan ni Lindsay. Para manloko ng mga tao, nakakadiri. Ako pa ang sinabihan mong marumi. Hindi basta-basta lang. Ang pwedeng tumabi sa akin. Ikaw, huwag kang masyadong mayabang. Babawian kita nito. Airview, nakumpirma na namin. Si Song Suer ang nagplano ng pagdukot kay Miss Kiao. Hindi naman katalinuhan si Song Suer. Maghukay ka pa, naiintindihan ko. Ipagutos mo rin sa mga departamento na bawiin ang lahat ng puhunan sa Kiao at Zoo Groups. Kung babawiin ang puhunan ngayon, mabubuwal agad ang Kiao Group. Sigurado po ba kayo dito? Huwag niyo silang kahabagan. Opo, sir. Salamat, kuya. Pasensya na sa abala nitong mga nakaraang araw. Kung talagang nagpapasalamat ka, manlibre ka na lang sa akin. CJ, anong gusto mo? Ako ang manlilibre. Maganda ang paggaling mo. Pwede ka nang umuwi ngayon. Hatid na kita pa uwi. Huwag na, Ershen. Ako ang maghahatid sa asawa ko pa. Ako, Ingat sa paglakad. baka dapat kayong dalawa. Kayo muna. Ingat, may hypersensitivity sa paghawak si Mua. Pero, hindi siya nagkaganito sa akin. Hay, ibaba mo ako. Kaya ko namang maglakad. Sumama ka na. Ako na ang magpapasok sa'yo. Muan, nakikiusap ako. Ay patawad mo na ang Kiao Corporation. Anong ginagawa mo dito? Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Sayo ang lahat ng aking ari-arian. Kausapin mo si Lindsay. Huwag mong payagan. Bawiin ng Fu Corporation ang pondo. Ang nangyari sa Kiao Corporation, walang kinalaman sa akin. Alam ko. Hindi sana kita ipinadala sa probinsya. At nagtiwala kay Song Zuir at sa kanyang ina. Pero ngayon ang Kiao Corporation ay nakakaranas ng cash flow problem.
Ikaw lang ang pag-asa ko. Nakaluhod akong nagmamakaawa. Magkano ang gusto mo? Hindi naman malaki, 20 million. Nababaliw ka ba? 20 million. Anong kapal ng mukha mo? Kung hindi yan posible, may iba akong solusyon. Ikaw lang ang makakaligtas sa akin. Sabihin mo na. Kilala ko ang isang coal tycoon. Matanda na siya, pero makipagpalipas ka ng ilang gabi sa kanya, ilang gabi lang. At tatapusin niya ang 20 milyong deficit. Kaya itong ginagawa mo, pagbebenta mo sa anak mo. Kiao Gobang, walang hiya ka. Itinakwil mo ako. Ngayon mo na naalala ang anak mo. Bakit hindi si Song Sui ang ipadala? 2 gabi lang, yun lang. Muan, huling pag-asa kita, ilang gabi lang. Nakikiusap ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tulong. May tao po ba dyan? Kuya, buksan mo agad ang pinto. May sunog. Kuya, Sagipin niyo ako. Fu Yunti. Panaginip na naman. Hindi ko maintindihan bakit palagi kong napapanaginipan ang batang lalaking humihingi ng tulong. Kahit anong pilit ko, blanco pa rin ang alaala. Parang, itinakda na iyon sa akin. Hindi na ba? Hindi mo maintindihan. Naiintindihan ko ng lubos ang pakiramdam na yan. Ako rin ay nawalan ng alaala 10 taon na ang nakalipas. 1 dekada na ang nakaraan. Nawalan ka rin ba ng alaala? Sa palagay mo ba? Magkakilala tayo noon. Bakit kaya pareho tayong nakalimot? Nabanggit ba ng nanay mo ang anumang detalye? Hindi. Laging malungkot siya. Kaya tumigil na akong magtanong. Ikaw naman, Malayo ang loob ng lola ko. Hindi nagsasabi ng kahit ano. Sigurado ako. Ikaw ang babaeng laging nasa panaginip ko. paano ganito kagwapong lalaki? At akin siya. Magandang umaga, Mrs. Fu. Ito ay mula sa aksidente sa kotse 10 taon na ang nakaraan. Matagal nang gumaling ito. Tama, lahat ito ay lilipas. Mr. Fu, ano ang plano natin ngayong araw? Dadalhin kita sa isang lugar. Bakit ang yaman ng pamilya ng lola mo? Mayaman ang tiyo ko. Lola, Simula nang umupo tayo, bakit wala silang email? Mukhang sa akin mapapasa ang pagpapagaan ng loob. Yunti, kumain ka ng mga putahe. Ang lambot ng isdang ito. Lola, baka gusto ninyo. Subukan ito. Lola, kasal na po ako. Dumalaw kami ni Muan para bisitahin kayo at si tatay. Huwag mong banggitin ang tatay mo. Tapos na ako. Kain na kayo. Fuyunte, ayaw ba sa akin ni Lola? Bakit siya napakalamig sa akin? Ayaw ba niya sa akin? Kumain ka muna. Pupunta ako para magpapausok ng insenso kay Papa. Anong ginagawa mo dito? Sino ang nagpahintulot na mag-insenso ka? Hindi ko kailangan ang paggalang mo para kay Nanche. Lola, naalala ninyo ba kung anong araw ngayon? Tumigil ka. Huwag mo akong tawaging Lola. Kung hindi dahil sa iyo at sa iyong malaswang ina. Hindi sana natira ang alaala ni Nanche. Patay na ang nanay ko ng maraming tao. Pero fu pa rin ako. Nagsisisi rin ako sa nangyari. Ang lakas ng loob mong banggitin iyan. Kung hindi ka nagmakaawa para sa birthday cake, hindi sana namatay ang tatay mo sa aksidente. Hindi kita mapapatawad. Lumabas ka. Kaya pala, ang kaarawan ni Yunti, ang death anniversary ng kanyang ama. May urgent na bagay. Aalis na ako. Lola, kumakain ng cake. Kung di ka nagmakaawa para sa cake na yon, hindi sana na aksidente ang tatay mo. Ikaw ang may kasalanan nito.
Yuntik, maligayang kaarawan. Alam mo, hindi ako nagdiriwang ng kaarawan. Alam ko. Kung nandito pa sina mama at papa, ayaw nilang makita kang nagkakasala sa sarili. May regalo rin ako para sa kanila. Yuntik, mula ngayon, pamilya mo na ako. Nandito lang ako para sa'yo. Sabay tayong magdiriwang ng kaarawan. Malapit ng maghating gabi, humiling ka, handang lutong cake. Anong hiniling mo? Hindi ko sasabihin. Itago mo na lang. Muan, maraming salamat sa lahat. Salamat at ipinaalala mo sa akin na may mga nagmamahal sa akin at nagnanais ng kaligayahan ko. Muan, salamat. Xiaoyu, anong meron? May alumni gathering sa Sabado. Sige, nandoon si Senior Shen. CJ. Walang pasok ko ngayong weekend. Mabuti naman, makakapagpahinga ka. Pupunta ako sa alumni meetup. Saan ba yon? Sunduin kita pagkatapos. Ipapadala ko ang address. Ischedule ang team event sa weekend. Team building sa weekend. Opo, Manager Fu. Hindi kumikilos si Manager Fu no. Ngayon weekend pa nagpa-event. Mga kapitalista. Paano tayo nasundan ni Suwan dito? Nagpumilit pong sumama si Miss Su. Hindi ko siya mapigilan. Senior Shen, kamusta na kayo ni Muan? Naghihintay lang ako ng sagot mula sa kanya. Wow din. Kailangan nating makapunta sa kabilang side. Ako na ang bahala. Hi Muan, di kita inaasahang makikita dito. Assistant Lee, anong ginagawa mo rito? Team building ng dev team namin. Gusto mong sumama? Sige na nga. Sasabihin ko sa kanila. Yuntik. Ay, kasali ka rin pala sa dev team. Muan, sino tong gwapong to? Kasama lang namin sa trabaho. Kumusta kayong lahat? Mabuti naman, kamusta kayo? Hindi kasama sa plano si Suwan. Terra, larong katotohanan o panganib? Game na. Ang saya niya, sige subukan natin. Kiyo Muan, katotohanan o panganib? Panganib, Kailangan mong kumain ng biscuit kasama ang katabi mo. Hanggang 1 cm na lang ang matira. Senior, sayang ang pagkakataon. iinom na lang ako bilang penalty. Ako na ang inom para sa'yo. Mukhang si Dr. Shen, ang knight in shining armor ni Muan. Nagsiselos ka, bakit ako kinikurot? Magsalita ng numero, mag-inuman ang may pinakamababang card. Sige. Hinding-hindi. Mag-iisa na lang akong inom. Sandali, Yunting. Walang kasiyahan sa pag-inom ng mag-isa. Sige na, Yunting. Ako ay... Kiyo Muan, paano ka naging napakapabaya? Ito ay haute couture. Bahala na. Syempre di mo alam ang dekalidad. Di mo nauunawaan ang tunay na moda. Peke lang ito, ikaw. Tulungan mo akong magbihis. Muan, huwag mong damdamin ang mga salita ni Suwan. Kung wala kang pakialam, ano pa bang masasabi ko? Bakit si Shen Linfeng ang sumagot ng inumin mo? Di ko naman hiniling yon. Bakit di mo ako tinulungan? Ayaw mo ngang aminin ang ating kasal. Anong dapat kong gawin? Pakitang tao lang ang kasal natin sa papel. Ano pang masasabi? Pakitang tao lang ba tayo? Ikaw, di ka pa rin nagbaba. Dalawang oras na ang nakalipas. Hindi mo pa rin like ang post ko. Lindsay, hindi mo na ba ako mahal? Baby, kakagaling ko lang sa meeting. Hindi ko talaga nakita ang update mo. Huwag kang magalit, lilike ko na agad. Kasintahan, Director Few, pasensya sa gulo. Away, hindi naman away talaga. Trip-trip lang niya. Kapag hindi ko nilike ang posts niya, akala niya wala akong pakialam. Hindi ba't parang inaman? Talagang walang katuturan.
Ang design sketches ni Kiao Muan, ipasa sa kanya ang bagong property project. Dagdagan mo, yung walang alam na si Suwan, tulungan si Muan, nakuha na po. Mga like sa social media. Maganda ito, gawing wallpaper. Maganda rin ito, I save, hindi naman kamukha niya. Fu Yunting, anong ginagawa mo? Naiisip kita. Kakaiba si Fu Yunting ngayon. Talagang nakakalito. Mga kasama, may paunang salita ako. Mga binibini at ginoo, may importante akong anunsyo, ang bagong real estate project. Ang huhawak sa lahat ng disenyo, sa ilalim ni Emma Kiao Muan, Emma Su, pansamantala kang tutulong kay Emma Kiao, sa pagsasaayos ng real estate project. Desisyon din ba ito ni Kuya Fu? Opisyal na utos ito ni Ifyu. Naiintindihan ko, walang tutol. Assistant Lee, paano na ibigay ang importanteng proyekto? Kay Kiao Muan, baguhan pa lang siya, mas mataas ang posisyon ni MF1. Di bagay na maging assistant siya, hindi ba tama ako? Director Liu, kung may alinlangan kayo, maaring sabihin sa akin, ipapaabot ko mismo kay Ifyu. Kiao Muan, may backup ka pang si Assistant Lee. Talagang kahanga-hanga, kaysa magplano laban sa akin. Mag-focus ka na lang sa mga kailangan ni Gifu. Huwag kang magmayabang, hindi pa ito tapos. Masasamang babae. Habang pinagbubunyikan ni Kuya Fu, mas masahol ang pagbagsak mo. Pag-alis niya sa ilang araw, sisiguruhin kung magdusa ka. Kiao. Di ba si Kiao Muan yan? Kiao. Ano na masasabi mo sa isyong plagiarism na to? May komento ka ba? Magpapatuloy ba ang paglulunsad ng Fu Corp? Sa loob ng 3 araw, ilalabas pa rin ang akusadong plagiarized na obra. Panunungaling, anong plagiarism? Dati kang tagapagmana ng Kiao Group. Paghihiganti ba ito dahil sa pag-alis ng Fu Corp sa kasunduan? Makinig kayo. Hindi ako nangopya. Walang nangyaring plagiarism. Kiao, teka. Magbigay pa kayo ng pahayag mamaya. Ang lakas ng loob ni Kiao Muan. Kumakalat na ang issue ng plagiarism. Pero parang wala lang sa kanya. Kung may hawak akong patali, papatayin ko lahat ng mangungopya. Kiao Muan, sino nang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para mangopya? Director Liu, hindi ako nangopya. Ang mga disenyo mo'y hinalaw sa gawa ng designer na may 30 milyong follow. Pangmatibay na ebidensya, paano mo itatanggi? Mga kasapi ng press, ang plagiarism ni Kiao Muan para sa sarili. Kapakanan ay nagdulot ng malaking pinsala. Siya ay itinatwalag mula at haharap sa legal na aksyon. Epektibo ka agad. Director Liu. Teka, Director Liu. May pagkakamali sa pag-intindi. Ako mismo ang gumawa ng mga disenyo. Kung tunay na sayo, bakit naikalat ng maaga? Sa 3 araw na lang ang paglulunsad, ikaw ang nagdulot ng malaking krisis. Mababayaran mo ba ang bilyon-bilyong lug? Mag-resign ka na sa UC. Natiis na namin ang kayabangan mo. Pero ngayon nangopya ka pa, ibinabagsak mo kami lahat. Pagnanakaw ng gawa, nakakadiri, lumayas ka sa Fu Corporation. Mga kasama, kahit hindi ko pa alam kung paano naikalat ang mga disenyo, maniwala kayo sa akin. Hindi ako nangopya, walang basehang parata. Bakit namin pagkakatiwalaan ka? Dahil sa'yo, nasira ang reputasyon ng Fu Corp, Director Liu, tungkol sa pagkalat ng disenyo. May hinala akong corporate sabotage. G. Kiao, sinisisi mo pa ba ang iba? Binibining 1-1. Malubha ang paratang na plagiarism sa kumpanya. Pinadala ako ni Kuya Fu para mag-imbestiga. Mga kasama, bigyan niyo ako ng 3 araw. Patutunayan kung ako'y inosente sa press con. Hindi ako nangopya. May nagtangka sa akin sa paglabas ng mga disenyo. Ang kapal ng mukha mo, maliwanag ang ebidensya. Tumigil ka sa pagsisinungaling, lumabas ka na. Suwan, bakit gustong-gusto mo akong paalisin? Aalamin kong ikaw ang nasa likod nito. Tama na. Binibining 1-1, siya ang magiging asawa ng panganay na Fu. Bakit niya ilalabas ang mga sikreto ng kumpanya? Director Liu, hindi ako nangopya kahit ano. G. Kiao, kung ganyan ka naman pala kademonyo, huwag mong isisi sa iba ang pagkakamali mo. Makakapanunong pa ka ba sa langit na hindi ikaw ang nagpakawala ng disenyo? Pag nanakaw yan sa ideya, tigil mo yung pagbabaling atensyon sa sabi-sabi. Bakit mo ako pinagkakaaitan? Napakabastos mong tao. Mabubunyag ko ang katotohanan. Bakit mo ako hinahadlangan? Ikaw. Tulong Director Lin, itong si Kiao Muan, ang sanhi ng lahat ng pagkalugi. Ang mga pagkalugi, nag-anunsyo ka ng desisyon ng walang pahintulot. Ibabawas namin ito sa iyong sahod. Tulong Director Lin, 3 araw lang ang kailangan. Usigin ko itong hanggang sa huli. Kiao Muan, nakasalalay ang reputasyon ng Fu Corporation dito. Kung wala pang resolba sa 3 araw, sundin na lang natin ang regulasyon. CJ, Lahat, pwesa na. Ang AT Department, nag-check na ng surveillance footage.
Naasikaso na ang surveillance footage. Huwag kang mag-alala, si Binibining Suna ang bahala. Walang bakas na matuturo sa'yo. Mabuti. Muan, nabalitaan ko ang problema sa kumpanya. Ayos ka lang, okay ka ba? Nalaman mo to habang naglalakbay ka? Ano nang sinasabi nila tungkol sa akin? Panloloko sa plagiarism o espiya ng kumpanya? Muan, Ang hectic ng araw ko ngayon. Pagod na ako. huwag kang mag-alala, maayos din natin to. Huwag mong dibdibin. Mga walang basehang parata. Bakit ako may inis? Magtiwala ka sa akin. Meron kang plano. Meron akong sekretong plano. Papanagutin ko ang mga nag-leak ng draft. Nang lubusan. Sekretong plano. May baka sa pagkalat ng blueprint. Director Few. Ang surveillance footage ng design department ay nabura. Sino ang nag-manage ng mga kamera? Nawala ang Guardia kagabi. Walang koneksyon ang Guardia. Pacquiao Muan. Bakit? Investigahan. Tingnan ang bank transactions niya. Magaling. Magkita tayo sa dati nating lugar. Isisi mo sa babaeng si Kiyo Muan. Siya ang nagpilit sa akin. May progreso na ba sa investigasyon mo? Nandito ako para makita kung paano mo lilinisin ang pangalan. Intik 11 dahil ikaw. 3 araw na puyat sa paggawa ng draft. Maaari pa nating ayusin ito bago ang paglulunsad. Punong-puno ang event ngayon ng mga nangungunang taga-disenyo. Magnanakaw na hamak. Umalis ka na kung ayaw mong mapahamak. 3 araw sa isang draft. Ito ba ang tinuro sa pinakamaganda? Eskwelang disenyo ng Paris? Mga kagalang-galang na bisita, minamahal na kasamahan, at mga partner sa media, maligayang pagdating sa launch ng Few Corporation. Ako si Kiao Muan, Project Lead. Ipapakita ko na ang aming mga disenyong arkitektural. Ano, yan yung ninakaw na disenyo. Inaamin ba niya ang kasalanan? Walang hiya. Kahihiyan sa propesyon. Ang kapal mo. Dapat ka nang i-blacklist. Tingnan niyong mabuti, ang elementong ito sa disenyo. QMW Kiyo Muan, ang aking initials sa pinyit. Walang patunay yan. Photoshop lang yan. Tahimik, mga kasama, panoorin niyo ang mga karagdagang disenyo. Lahat ng gawa ko ay may ganitong pirma. Tutu, nasa lahat ng dako ang initials. Eksakto, bawat disenyong ginagawa ko ay may nakatagong ibinvi. Magagaya ang estilo. Pero ang mga malikhain, pirma ay hindi makokopya. Hindi ito plagiarism, kundi corporate espionage. Nalaman ko na kung sino ang lantat. Ang paglabag sa seguridad ay hindi simpleng bagay. Ang pagnanakaw ng mga pangunahin, disenyo ng Few Corporation ay insider. Eksakto, binura ng salarin ang surveillance. Pero, nasave namin ang access logs. 3 gabi na ang nakalipas. Iisang tao lang ang pumasok. Ang tinaguriya ang pinakamagaling na graduate. Suyuan. Ginagatasan mo ako. Siya yun. Ninakaw niya ang fingerprints ko. Hindi lang pagnanakaw ng disenyo, nanira ka pa ng kasamahan. Guardia. Palayasin niyo ang baliw na ito. Ikaw ang dapat arestuhin. Halika rito, sabihin mo sa akin. Nung gabing iyon, sino ang nagnakaw ng plano sa babae sa entablado? Sino iyon? Ikaw. Pero dapat patay ka na. Siya ang may gawa. Pinabura niya sa akin ng video. Nung nahuli siya, tinangka niya akong patahimikin. Hindi ako. Siya iyon. Binibintang niya ako. Paano mo ako nagawang saktan? Alam mo ba kung sino ako? Nararapat lang sa iyo iyan. Suwan, sa lahat ng panahong sinabotahe mo ako. Siniraan ako. Pinalampas ko lahat, hindi nagtanim ng galit. Pero ngayon, naglalabas ka ng sikret. Dahil sa personal na galit, bumagsak ang stocks ng Few Corp. At may mga taong nasaktan. Ang sampal ang pinakamaliit na nararapat. Sisirain kita. Kiyo Muan,
sinaktan mo na naman ako. Ako ang magiging madam ng Fu Corp. Pagbabayaran mo ito kay Brother Fu. Sino nagsabing madam ka ng Fu Corp? Sino nagsabing ikaw ang magiging nobya ng korporasyong Fu? Kuya Fu, dumating ka rin. Sa harap ng lahat, sinaktan talaga ni MS. Kiyaw ang iba. Dapat mong panagutan ito. Ang manakit ng tao. Ayaw na ayaw ni Kuya Fu sa mayayabang. Kiyaw mo Wan, wakas mo na. Chairman Fu. Narito ka na, napakalupit nitong si Kia Umuwan. Hinampas niya si Miss Wanwan hanggang halos ang mga mararahas na tulad niya. Hindi dapat manatili sa korporasyon. Chairman Fu. Masakit ba? Kuya Fu, hindi naman. Sa susunod na manakit ka, baka masaktan mo ang sarili mong kamay. Chairman Fu. Nagkakamali ka ba? Biktima dito si Miss Wanwan. Probinsyanang mataray lang si Kia Umuwan. Paano mo? Ang asawa ko ang nanakit. May problema ba doon? Ang asawa ko ay nanakit ng tao. May problema ba? Ano? Si Kia Umuwan ang tunay na Lady Wanwan. Hindi pwedeng mangyari yon. Liu Shuhan, Suwan. Lubusan niyong inabuso ang inyong kapangyarihan. Pinaghihinalaan kayong magbenta ng lihim ng kumpanya. Ito ang ebidensya ng inyong krimen. May sumama sa kanila. Hindi. Ayokong makulong. Lady Wanwan, tulungan mo ako. Kuya Fu, pinilit ako ni Director Liu. Wala akong kasalanan. Dalhin sila. Muan, huli na ako. Ikaw pala talaga si Fu Yunting ng Fu Corporation. Muan. Wanwan. Muan, pakinggan mo ako. Ginoong Fu, wala nang dapat ipaliwanag pa. Dapat may pagitan ang babae at lalaki. Magpakita ka ng respeto. Hindi ko sinasadyang itago sa'yo. Sa totoo lang. Teknolohiyang hari pala, pinakamayaman sa Jing City. Fu Yunting, bakit mo ako nilinla? Nagustuhan mo bang panoorin? Ang tangang-tanga para aliwin ka? Pasensya na. Sinungaling ka lang, Fu Yunting. Huwag mo akong sundan. HMP, sige na Wanwan, tigil na sa pag-inom. Si Xiaoyu, nagsinungaling siya sa akin. Puro peke ang lahat maliban sa pangalan niya. Ngayon ko lang nalaman. Natanga talaga ako. Huwag kang masyadong malungkot, Wanwan, baka may maselang dahilan si Fu Yunting. Kahit nagkaintindihan tayo noon, at hindi niya pinaliwanag. Pero, matapos ang lahat ng pinagdaanan natin, bakit patuloy pa rin siyang nagsisinungaling? Bakit ka umiiyak? Si Xiaoyu, hindi niya talaga ako minahal. Paano hindi ka mamahalin? Gawin natin ito, kausapin mo siya ng harapan, para malinaw ang lahat. Pero, tumanggap ang Alipay account ng 1 milyon yuan. Nagkamali ako. Hindi dapat ako naglihim. Tumanggap ang Alipay account ng 2 milyon yuan. Huwag mo akong baliwalain. Tumanggap ang Alipay account ng 3 milyon yuan. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang pagkakamali. 6 na milyon, pare, patawarin ko na ang panloloko para dyan. Demonyong kapitalista. Sino bang may gusto ng maruming pera niya? Blind date ako bukas para magalit siya. Seryoso. Ganito na ba lahat ng lalaki sa blind date ngayon? Elra Kiao, ano po ang trabaho ninyo? Disenyo po ang trabaho ko. Sakto ang timing, may binili akong bahay sa 6th Ring Road. Pwede mo bang idisenyo ng libre? Hindi naman masyadong mahirap. 3 konsepto lang ang kailangan. 3 manghuthot ka agad sa unang pagkikita. Eto, mga estranghero tayo. Hindi ba ito nakakailang? Dati, hindi kita papansinin. Pero ngayon pinapayagan kitang maging nobya ko. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Bilisan mo na yung mga blueprints. Manatiling kalmado. Magpakamaginoo, ang tunay na babae ay hindi nagagalit. Ari-ari ko ang bahay bago tayo ikasal. Pero tayo ay maghuhulog sa mortgage. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Pag nagkaanak tayo ng lalaki, saka kita, ilalagay sa titulo ng bahay. At pagkatapos ng kasal, mag-resign ka para maging plain housewife. Sabi ni Mama, huwag mag-asawa ng babaeng hindi marunong maglinis. Pasensya na. Ang asawa ko ay mahinhin. At hindi sanay sa gawaing bahay. May asawa ka na pala. Nababaliw na ba kayo? Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Muan, makinig ka muna. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag kang magdrama rito. Aminado ako, nagkamali ako sa pagtatago ng totoo sa'yo. Pero tunay ang nararamdaman ko para sa'yo. Patawarin mo na ako, pwede ba? Nitong gagong to, nagsinungaling sakit. Kung basta ko siyang patatawarin,
Hindi ba masyadong madali para sa kanya? Bayaw, pakiusap, wag mo na ituloy. May sarili ka ng pamilya ngayon. Bakit mo sisirain ang sa akin? Bayaw, Hoy, huwag kang matakot, nak. Sabihin mo kung may nanggugulo siya, bayaw ko siya. Wala ngayon ang ate ko. At ayaw niyang tumigil sa paglapit sa akin. Natatakot na ako. Kiao Muan. Bayaw, tigilan mo na ako. Imposible itong relasyon natin. Hoy binata, pangahas ka. Bayaw mo mismo ginugulo mo. Hindi mo naintindihan. Ang kapalmoks mong ugali. Hindi ko magagawa. Paano mo nagawang gawin to? Huwag. Huwag. Huwag kang lalapit. Lumayo ka. Halika rito. Nakaganti rin sa wakas. Song Sur, ikaw pala, anong nangyari sa'yo? Kiao Muan. Alam mo ba ang pinagdaanan ko? Nang bumagsak ang Kiao Corporation, ipinadala ako ni Kiao Gobang sa mga matandang lalaki. Muntik na nila akong papatayin sa hirap. Ano ang sinabi mo? Lahat ng ito ay kasalanan. Dumaan ako sa walang katapusang kahihiyan at hirap. Ikaw ang dapat mamatay. Bakit ganito kalupit ang tadhana sa akin? Ang masamang gawa ay laging nagdudulot ng kapahamakan. Ikaw ang may gawa nito. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Nagmamagaling ka pa rin sa huling hininga. Kiao Muan. Walang manonood ng palabas na ito ng libre. Ngayon, papatayin kita sa iyong miserable na buhay. Tuyunting, sagipin mo ako. Muan. Muan. Doktor. Doktor, sagipin niyo siya. Ihanda ang EA. Agad. Tatay, ingat. Isang katawan. Isang katawan. Hindi ako papasok sa bilangguan. Hindi ako papasok sa bilangguan. Tulong. Kuya, sunog. Labas, ngayon din. Kuya, Sagipin mo ako. Doktor, kumusta na siya? Huwag kang mag-alala, matagumpay ang operasyon. Subalit, ano ang subalit? May psychological trauma siya noon pang 10 taon, dagdag pa ang bagong head injury. Kaya, posibleng magkaroon ng memory loss. Psychological trauma. Paano ito gagamutin? Komplikado ito, maaaring pansamantala, o permanente. Wala pang epektibong lunas sa ngayon. Pahinga lang ang solusyon ngayon. Iwasan ang matinding stress. Tatlong araw ka nang nakatigil dito. Umuwi ka na't magpahinga. Maghihintay ako hanggang gumising si Muan. Na pala. Si Song Suer na nakabangga kay Muan, nahuli na ng pulisya. Sisiguruhin kong mabulok siya sa bilangguan. Magbabayad siya sa pagpapahirap kay Muan. Sagipin niyo ako. kuya, sunog. Lumabas na kayo. Paru-paro. Buksan mo ang pinto, kuya. Bilisan mo. Buksan mo, kuya. May sunog. Buksan mo. Nagliyab na. Kuya, buksan mo ang pinto. Gagaw ka. Gusto mo akong patayin? Nakulong si kuya sa kotse. Tatay, sagipin mo siya. Sagipin siya? Hindi. Gusto mong mapabilanggo ako? Huwag mong sasabihin ko ang inuman. Kailanman, sumama ka sa akin. Usog. Bitawan mo ako. Alis. Pakawalan mo ako. Muan, gising ka na. Fuyunte. Maghiwalay na tayo. Minsan, pumipili ang tao ng mga alaalang lilimutin. Mas masakit pa na tilihing alaala. Ang mga hinagpis ay mas mabuting kalimutan na lamang. Masama ba ang pakiramdam mo?
Ang markang parang paru-paro. Ay napakaganda. Tulong. Kuya, may sunog. Ang binatang laging nasa pangarap ko ay si Fu Yunting. Kailan ako makakalabas ng ospital? Pagkatapos ng ilang araw, kapag gumaling ka na, uwi na tayo. Fu Yunting. May sasabihin ako sa'yo na importante. Ano yon? Paglabas ko dito, maghiwalay na tayo. Muwan. Hindi ito biro. Seryoso talaga ako. Gusto mong malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng tatay. 10 taon na ang nakalipas. Ang aksidenteng pumatay sa kanya. Ang hit and run na driver ay si Kiao Guoba. Ano ang sinabi mo? Patawad. Ang tatay ko ang nagmamaneho nung gabing iyon. Imposible yan. Kung hindi dahil sa aksidenteng iyon, may tatay ka sana ngayon. Hindi ka mag-iisa. Ang utang kong buhay na ito ay hindi ko na mababayaran. Pasensya na. Walang katotohanan ito, di ba? Sabihin mong hindi ito totoo. Fu Yunting. Nagkasala ang Angkan Kiao sa'yo. Kung mawawala ang galit mo nito, gagawin ko lahat ng gusto. Hindi. Hindi mo kasalanan to. Di mo kailangang magbayad sala. Nakita kitang lamunin ng... Di ko maatim isipin. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Ang dami mong tiniis na sakit. Lahat ng to, kasalanan ko. Muwan. Yung aksidente noon, wala tayong kasalanan. Huwag mong pasanin ang sala ng iba. Pero di ko mapatawad sarili ko. Di ko karapat-dapat ang awa. Ang kasiyahan mo ang pinakaimportante. Muwan. Walang perpekto sa mundong to. Di mo ako mailigtas noon, hindi yon kasalanan mo. Di kita pakakawalan. Naiintindihan mo? Ganito na ang lahat. Anong sinabi mo? Yung aksidente 10 taon na ang nakalipas, nawala ang alaala nyo ni Kiao Muwan. Ang driver ay sarili niyang ama. Ang lupit ng tadhana, di ba? Teka, may mali rito. Kung aksidente lang pagkamatay ng ama mo, bakit kinamumuhian ka ng lola mo? Baka may kasuklam-suklam na katotohanan sa likod noon. Loko-loko ka. Ilabas mo ako. Nararapat kang Tatay. Inay. Gusto ng nanay mo na tayo iwan. Pinapagsabihan lang ni tatay. Naiintindihan mo? Hindi ba't sinabi ko? Walang pagkuha ng cake ng walang permiso. 18. Bakit hindi ka sumunod sa akin? Bakit mo ako ginagalit? Bakit sinusunod mo ang ina mo? Bakit ako tinututulan? Dala mo ang dugo ng babaeng iyan. Kailangan kitang disiplinahin. Baka maging katulad ka niya na nagpakababa. Tatay, nagkamali ako. Tigil na. Bakit mo ginagawa to? Bakit? Kawangis ka ng ina mo. Nakakadiri. Nagpapakababa. Huwag mo akong paluin. Sino ang nagpasok sa iyo sa Fu Family Ancestral Hall? Templo ng mga Few. Pakiramdam ko hindi ako kabilang sa pamilyang Few. Ano ang ipinahihiwatig mo? Mula noong bata pa, laging mahalaga ako sa inyo. Bakit nagbago ang lahat? Pagkatapos ng aksidenteng iyon, Ikaw ang pumatay sa kaisa-isa kong anak. Hindi ba dapat kitang kamuhian? namatay ang tatay ko sa aksidente. Bakit ako ang sinisisi? Kung hindi dahil sa nanay, Ang nanay ko. Sinasabi mo bang kasangkot ang nanay ko? Namatay siya sa sakit ilang taon na ang nakalipas.
Hindi ko maintindihan ang parat. Lumabas ka. Huwag ka nang babalik sa templong ito kailanman. Yung ipinasisiyasat kong usapan, may nahanap ka na ba? Ginoong Few. Tama po ang hinala ninyo. Hindi aksidente ang nangyari sa sasakyan. Patunay ang ulat na ito, na may sadyang pagnanakaw sa preno. Ang aksidenteng pumatay sa tatay ko noong nakaraang 10 taon. Hindi dahil sa pagmamaneho ni Kiao Guobang. Ito ay planadong pagpatay. Siya sa atin ang masinsinan. Alamin ang katotohanan sa aksidenteng iyon. Opo, Ginoo. Peklat na paru-paro. Ang ganda. Salamat. Ikaw naman ang gwapo mo. Hinanaing mo ba ako? Siyempre hindi. Ayos ka lang ba, Muan? Naniniwala akong ikaw ang babae sa mga pangarap ko. Paglabas natin sa ospital. Maghiwalay na tayo. Nagbibiro ka ba? Ingat. Yunting. Yunting, nasaktan ka ba? Tumawag ng ambulansya. Tumawag na ng ambulansya, bilis. Ati, gusto mo bang manatili sa amin magpakailanman? Gusto kong manatili sa inyo magpakailanman, nanay at tatay. Matagal kong naintindihan na mas malupit ang mundo sa pinakamadilim mong iniisip. Ang sobrang pagmamahal ay pumapatay sa kalayaan. Tatay, hinaan mo ang takbo, natatakot ako. Maging mabait ka, Xiaoting. Ang kamatayan, ang wakas ng lahat ng takot. Tayong tatlo ay magkakasama magpakailanman. Tatay, pakawalan mo ako. Tulong. May tao ba dyan? May nakaririnig ba sa akin? Nanay, nasaan ka na? Huwag mong banggitin ang babaeng yon. Napakasamang babae niya. Tatay, kumalma ka. Ako ang nagtayo ng karera niya mula sa wala. Ginawa siyang kung sino siya ngayon. Pero siya, pinili ang isang estranghero kaysa sa akin. Nagbanta ng pagpapatiwakal para iwan ako. Kung gusto niyang mamatay ng ganito. Tutuperin ko ang hiling niya. Hindi sakit ang ikinamatay ni nanay. Ikaw ang pumatay sa kanya. Xiaoting, anak, magkakasama na tayong muli kay nanay. Magkakasama tayong magpakailanman. Walang makakapaghiwalay sa atin. Hindi. Ako ba'y mamamatay na? Paparito ba si nanay para sunduin ako? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Kuya, sunog. Lumabas na kayo ngayon din. Paru-paro. Ang ganda ng paru-parong ito. Nakagising ka rin. Fuyunting, masyado mong akong dinidikit. Hindi na ako makahinga. Naalala ko na ang lahat. Bumalik na ang memorya mo. Nabawi mo na ang mga alaala mo. Kakaunti lang ang nagmahal sa akin. Nakapagpatawad na ako sa kamatayan. Ngunit nang magmadali ka sa akin, nagmulat muli ng kagustuhang. Salamat sa taong iyon, nang walang pakundangang lumapit ka. Tapos, galit ka ba sa ama mo? Baka naman may galit ako sa kanya. Sa mga nakaraang taon ginamit niya, ang pag-ibig na dahilan sa pagsakit. Hanggang sa mawalan siya ng lahat. At maging buhay niya ay nawala. Iwanan na natin ang puot. Pahalagahan ang karapat-dapat sa pag-ibig. Noong may sakit ka, nagulat na ako sa pulisya. Naniniwala ako na magkakaloob sila ng makatarungang hatol. Anong dahilan ng pagpunta mo dito? Fuyunting.
May nakalimutan ka ba ngayon? Paumanhin, nakalimutan ang morning kiss mo. Sino ang nangangailangan ng halik mo? Tingnan mo ang kamay ko. Parang walang laman, di ba? Naninigas ba ang mga daliri mo? Ipakonsulta kita kay Ershen. Nababaliw na ako sa katangahan mo. And refu. Handa ka na ba sa habang buhay na pagsasama?